Bakit nga ba ang pag-ibig ay nakakawala ng respeto sa sarili? Oras na babaliw ka sa pagmamahal. Kahit na nagmumukha na akong tanga at ginawa ng alipin. Sige pa rin ako at mahal na mahal ko pa rin ang aking girlfriend na si Katrina. Ako si Daniel, o kung tawagin nila ay Dan. Sabi nila, kahawig ko daw si Coco Martin. At totoo naman yon. Kamukha ko kasi ang tatay ko. Chinito at kayumanggi. At mataas na lalaki. At alam ko na yun ang naging batayan ng pagmamahal ng girlfriend ko sa akin. Kung pagmamahal nga ba ang tawag dun. Lagi niyang sinasabi na kamukha ko ang artistang yon. At pag kami lang ang magkasama, lagi siyang nakatitig sa mukha ko. At doon lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Malambing naman si Kat pag magkasama kami. Kaya naman lalong napamahal siya sa akin. High school pa lang kami ay kasintahan ko na siya. At laging patago ang aming pagsasama. Bata pa kasi kami at bawal pang ligawan si Kat. Lahat ng pag-aalaga ay ginawa ko sa kanya. Kaya lang napatigil na ako sa pag-aaral dahil namatay ang aking ama at panganay ako. Mula noon, nag-iba na si Kat hanggang mag-college na ito. Mas mahalaga pa sa kanya ang mga barkada. At muli, hindi ako umalis sa tabi niya. Kahit pa mukha na akong tanga. Huwag ka nang sumama, Dan. Kakahiya, mga kaklase ko sa college yun. Hindi ka makaka-relate sa amin at hindi ka naman nag-aral. Saad ni Kat sa akin. Pero mahal, Laguna yun. Malayo sa ka-overnight pa. Baka mamaya, mapahama ka pa. Hihiramin ko ang sasakyan ng pinsan ko. Ihahatid kita at kahit sa sasakyan na lang ako. Pilit ko naman sa kanya. Bahala ka, ikaw ang nagdesisyon yan. Walang sisihan. Ang alam nila, wala akong boyfriend kaya talagang sa sasakyan ka lang ha. Saad nito at pumayag naman ako. Nakahiram ako ng kotse sa pinsan ko at halos mapuno ng barkada niya ang kotse ng pinsan ko. Pinangutang ko pa ang pampagas basta lang masuportahan ko si Kat. Boy, dyan ka lang sa sasakyan ha. Bilang kasi ang tao sa loob. Wika pa ng isang babae na kasama nila. Kat, pakisabi sa driver mo, buhatin ang mga gamit sa kotse ko. Sigaw naman ng isang lalaki na may sariling kotse. Paano Dan? Ginusto mo yan? Panindigan mo. Bulong ni Kat. Mayayamang spoiled brat ang barkada ni Kat at masakit man sa loob ko. Sumunod ako sa bawat utos nila. Ganyan ko siya kamahal. Napapansin ko na malambing si Kat sa isang lalaki na nadatnan na nila doon. Mukhang nag-aral at mayaman. Ano ba naman ang panama ko doon? Masakit para akong sinaksak ng kutsilyo sa dibdib. At habang napakasaya ni Kat, magdamag naman ako sa kotse at hindi man lang niya ako naalala na balikan o silipin man lang. Kinabukasan, masaya silang lumabas ng resort at nitanungin ni Kat kung kamusta ako. Hindi man lang niya naalala. Tara boy! In fairness, ang gwapo ng driver mo, Kat. Saan mo na-hire yan? Saad ng isang babae. Diyan lang, sa tabi-tabi. Sagot ni Kat sabay tawa. Madami pang pagkakataon na ipinahiya muli ako ni Kat. Maging sa school, ayaw niya akong palapitin pag sinusundo ko siya. Sa malayo o sa mall kami magtatagpo. Pero ganun muli, mahal na mahal ko si Kat. Kaya ayos lang. Lagi kong tanong sa kanya, bakit nakakaya niya na gawin sa akin ang lahat ng iyon? Pag kami naman ang magkasama, malambing naman ito. Mahal mo ba talaga ako, Kat? Bakit ganun ang pagmamahal mo, makasarili? Bakit ikinakahiya mo ako? Arte mo, Dan. Salamat ka nga, hindi ako nakikipag-break sa'yo. Ano ang kinabukasan mo sa ganyan? Araw-araw nakabuntot sa akin. Anong ipapakain mo sa mga anak mo? Wala kang pinag-aralan. Para akong sinampal sa binitiwang salita na iyon ni Kat. Sa bagay, may katuwiran naman siya at ano nga ba naman ang maipagmamalaki ko? Naasa lang ako sa maliit na tindahan ni Inay. Nagdi-deliver ng tangke ng gasol at iba pa. Dahil wala na akong ama at ako ang natayong padre de pamilya.
Pero gusto ko sana mag-Saudi. Kaya lang, ayaw kong iwanan si Kat. Napakatanga ko talaga. Kailan ba ako magigising sa isang araw lang na hindi ko makita si Kat? Para na akong mababaliw. Pero naramdaman ko na lang, para na akong hangin. Nakita ko si Kat sa mall. May kasamang mga barkada at may lalaking nakikipagbiroan sa kanya. Dumaan ako sa harapan nila at para akong hangin na hindi nakita ni Kat. Kat, tara na, uwi na tayo. Wika ko. Kat, uuwi daw. Sino ba yan ha? Tanong ng lalaki na naka-uniform ng school ni Kat. Pinsan ko. Sandali lang ha, kakausapin ko. Saad ni Kat at mukha na siyang galit. Lumapit ito sa akin na galit at para bang hindi na si Kat ang kaharap ko. Hoy Daniel, ano yun? Pinapahiya mo ako. Tignan mo nga ang damit mo parang pambahay lang na lumang-luma na. Bakit ka nagsalita ng ganun ha? Break na tayo. Kakarumi ang itsura mo, kaka-turn off ka na. Huwag ka nang papakita sa akin ha. Sigaw nito. Tumigil ang mundo ko ng oras na yon. Naniga sa mga paa ko habang nakatanaw kay Kat papalayo. Masamamang tingnan sa isang lalaki pero tumulo ang luha ko. Gusto kong sumigaw pero nasa mall nga pala ako. Mula noon, iniwasan na ako ni Kat. At pag nakikita ako, halos mapatakbo ito, makalayo lang sa akin. Brad, tama na. Magtira ka naman ng awa sa sarili mo, tol. Payo ng kaibigan ko sa lugar namin na nakakaalam ng tunay naming relasyon ni Kat. Ang 6 na taon naming relasyon ay naglaho na. Wala na ang mahal ko. Hindi na niya ako kilala. Ilang buwan ko ding dinamdam ang lahat at nahalata ng inay ko at mga kapatid. Alam pala nila ang relasyon namin ni Kat at ayaw daw nilang makialam. Daniel, may ipon ako. Para yun sa'yo, mag-abroad ka. Tutulungan ka ng tiya mo. Magbagong buhay ka anak. Bangon lang. At ang kapatid mo, tapos na ng pag-aaral sa taon. Kaya makakalaya ka na anak. Bata pa ako, kayang-kaya ko pa. Samantalahin mo hanggat bata pa ako. Saad ng inay sa akin. Napaluhan na lang ako at parang binuhusan ng malamig na tubig. Tama, babangon ako. Papakita ko kay Kat na may pag-asa pa ang buhay ko. Ang yakap ni inay ang nagpagising sa diwa ko. At ngayon, babangon na ako. Inasikaso nga ng kapatid ng itay ang lahat-lahat. Sinalo ako ng asawa niya sa bansang Dubai at napakaraming trabaho ang aking pinasukan. Madali palang makalimot at makamove on. Ilang taon din akong masaya kasama ang iba't ibang lahi at napakaraming kaibigan ang dumating. At may mga nakarelasyon din na kapwa ko sawi sa pag-ibig pero walang nagtagal. May hinahanap ang puso ko at talagang si Kat pa rin ang laman ng puso ko. Hinahanap ko sa FB at nagtatanong-tanong sa mga kakilala sa lugar namin kung nakikita pa nila si Kat. Pero bigo ako. Kaya tumutok na lang ako sa trabaho ko. Nakapagpundar na ako ng lupa't bahay at nakatapos na ang aking kapatid sa college. Ang maliit na tindahan ni inay, mini grocery na. Malayo na pala ang nilakbay ko. At pagharap ko sa salamin, may puti na pala ang buhok ko. Aba, may uban na ako ah. Parang pinapauwi na ako ng Pilipinas ah. Ewan ko sa'yo Daniel, tagal mo na dito. Exit ka lang ng exit ng Dubai at babalik muli. Daig mo pa ang may 10 anak. Umuwi ka na ng Pinas, maghanap ka na ng matandang dalaga. Biro ng kasama ko sa bahay. Oo nga, matandang binata na ako, pero pogi pa rin. Biro ko naman sa kanya. 8 taon na pala ako sa ganitong buhay. Parang kailan lang ang aking buhay, walang saysay. Ngayon, kaya ko nang bumuhay ng pamilya. Kumusta na kaya si Kat? Sa isip ko. At dininig naman ng Diyos ang dasal ko. Mismong kapatid ko ang naghatid sa akin ng masama at magandang balita. Kuya, huwag ka nang mahiya. Alam ko naman na gusto mo akong utusan na alamin ang buhay ni Kat. Kaya dahil mahal kita, nag-imbestiga ako. Saad ng kapatid kong musang. Galing mo naman, nababasa mo ang isipan ko. Dahil dyan, may bago kang laptop.
Sagot ko naman. Yan, kung ganyan ba naman, di gaganahan akong maging musang. Si Kat may anak na, isa, lalaki. At hindi siya kasal, tinakbuhan ng nakabuntis. At si Kat, may sakit ngayon, parang sa puso. Lahi yata ng mother side niya. Lagi itong nauospital. At yun ang good news. Dalaga pa ito. Kagaya mo, maedad na rin. Wika ng kapatid ko. Napakasaya ko sa narinig ko at parang gusto ko nang lumipad pabalik ng Pilipinas. Kahit 10 pa ang anak ni Kat, pananagutan ko. Mahal na mahal ko talaga ang babaeng yon. Kaya naman, hindi na ako pumirma ng kontrata at nag-resign na. May ipon na ako at kayang-kaya ko nang magnegosyo na lang. At yun naman ang pangarap ko noon pa. At dahil nga malaki na ang ipon ko sa bangko, agad ako nag-loan at nagnegosyo ng tangke ng gasol at mga kagamitan sa bahay. Katulong ang kapatid ko at habang nagpapalago ako ng aking kabuhayan, lagi akong nakabantay kay Kat at hindi nagpapakita. Payat na ito at parang hirap. Awang-awa ako habang nakatingin sa malayo. Gusto ko siyang yakapin at halikan at alagaan muli. Kaya lang alam ko hindi pwede ang ganon. Kaya handa ako maghintay. Ngunit isang araw, saksi ako. Bigla itong nahimatay habang tumatawid ng kalsada. Pagkahatid sa anak sa school. Agad ko itong inalalayan at muntik pang masagasaan ng sasakyan. Mabuti na lang 2 kaming nakakita dito at agad kong nadala sa malapit na ospital. Nalaman ko na dapat na palang operahan sa puso si Kat at kailangang matanggal ang bara dito. Kundi mamamatay ang mahal ko. Wala na akong sinayang na panahon, sinagot ko ang pagpapaopera at agad namang kumilos ang mga doktor. Nagbilin ako sa mga nurse na tawagan ng nanay nito at mga kapatid at sabihin na bayad na ang lahat. Maging gamot ay sasagutin ko, mabuhay lang si Kat. At yun na nga ang nangyari at nagdatingan ng kanyang pamilya at nagpasalamat naman ang nanay ni Kat sa akin at napayakap sa saya. Pasensya ka na, Dan. Hindi ko alam ang nangyari sa inyo. Kung nalaman ko agad, di sana hindi na siya naanakan ng lalaking yon. Hagulgol ng nanay ni Kat. Huwag na po nating pag-usapan ang nakaraan. Ang mahalaga, buhay po si Kat. Sagot ko naman. Nakaligtas sa kamatayan si Kat at saksi ako na malapit na itong magising. Kaya naman lumayo na ako. Ayaw ko nang makita niya na matanda na ako at ayaw kong makita niya na umaasa pa rin ako. Ang huling balita ko ay nakalabas na ito ng ospital at magaling na. At ako naman, nagbabalak na bumalik na muli ng Dubai. Alam ko naman na wala nang pag-asa pa. Ayoko nang masaktan muli. Kumpleto na ang lahat at ibinilin ko na sa kapatid ko ang negosyo namin. Sa airport, hindi na ako nagpahatid kina inay at sayang ang benta ng tindahan namin. Sanay naman na akong pabalik-balik ng Dubai. At 2:00, nasa waiting area na ako kahit 5:00 pa ng hapon ang flight ko. At isang tinig ang aking nakinig sa aking likuran. Iiwanan mo na naman ako? Ang daya-daya mo naman. Maawa ka naman sa akin. Wala na akong maipagyayabang sa'yo. Saka mahal pa rin kita. Kasi inayos mo ang puso ko at muli mong pinatibok ito. Kat, andito ka? At niyakap ko na lang ito at parang ayaw ko nang bitawan pa. Habang nakatanaw sa malayo ang nanay niya at inay ko. Kasama pala sila ni Kat at si inay ang dahilan para maaabot ako ni Kat sa airport. Pakakasalan kita, Kat. Pangako. At aakuin ko ang anak mo. Diba sabi ko sa'yo noon pa man, edad 15 pa lang tayo noon, mahal na mahal kita. Salamat, Dan. Ngayon, napatunayan mo na mahal mo nga ako. May uban ka na. Pero gwapo ka pa rin. Saad ng mahal ko. Magarbong kasalan ang naganap at ang aking mahal ay kay ganda sa kanyang gown. At nagsama kami hanggang tumanda at hindi na nagkaanak dahil bawal sa kanya. Inalagaan ko siya at buong pagmamahal na sinamahan hanggang sa huli niyang hininga. Yan ang tunay na pagmamahal. Walang makakaunawa kundi ako lamang at saksi ang puong may